full control as we pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Uli natin, Panginoon. So, ang ating panahon ay sadyang tila baga lumalala ang ika nga ay pandemic, pero huwag tayong mabahala dahil sa panahon ito ay lumabas naman ang kapangyarihan ng Diyos. Sa tuwing may ginagawang kaaway, meron namang ginagawang ating Panginoon. Pagka nagbibigay siya ng karamdaman, ang Panginoon naman ay nagpapagaling. Kapag financially constrained, ang ating Panginoon ay isa an economist. Talagang lahat ang kanyang kapangyarihan ay sadyang hindi natin maharap. Purihin ang ating Panginoon. So ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay hango sa Acts, Gawa, chapter 3, verse 19 to 21. Ganito ang pagkasabi. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Diyos, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus, na siya ay kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng una. Okay, sa English naman, ito ating babasahin. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive, until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Amen. So alam natin mga kapatid na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. At nakikita natin sa Biblia from Genesis to Revelation ay ang history ng creation ng Panginoon hanggang sa pabalik tayo doon sa ating mapinanggalingan from eternity to eternity. Matutunghayan natin dito sa Biblia. Karamihan sa ating mga relihiyon ngayon ay gumagawa sila ng bagong Biblia. Dahil sabi nila, ang Biblia na ating binabasa ay it's an obsolete one. Masyado ng luma. But praise be the name of the Lord. Ang ating binasa mga kapatid, darating ang panahon na i-refresh tayo. Oo, matagal nang naisulat ito. Ang pinakahuling pagkasulat ay ang Book of Revelation way back 95 and 96 AD. Ito'y sinulat ni John the Beloved nung dinala siya sa Isle of Patmos, sa isla, dahil hindi nga mamatay-matay. Nagpakulo sila ng isang malaking what you call this, palayok, nung paggawaan ng marahil pulot. Nilagyan nila ng langis at nilagay nila si John the Beloved for 24 hours ay hindi na
si John the Beloved. So, ang kanilang kalaman ay si John the Beloved ay isang witchcraft, mangkukulam. Dahil nakagagawa siya ng mga miracles, pero hindi naman nakaugnay doon sa kanilang relihiyon, mga pang-sistemang pang-relihiyon. At ngayon, may sulat ni John the Beloved yan for God's purpose sa ating panahon. And in the Acts of the Apostle, sandali lang, merong sinalita dito sa verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Alam natin na ang ating Panginoong Yesus ay kinuha siya na isang ulap patungo doon sa pagkama. Kinain siya ng ulap nung there are 500 men and women na nakasaksi, at yung dalawang anghel habang sila'y nakatingala sa taas, sabi ng dalawang anghel na nandoon, ang Jesus na inyong nakita na kinuha ng ulap ay gayon din naman siya babalik. Amen. At merong tinatawag na refreshing time. Almost 2,000 years ago, ang mga naisulat na ito, way back 2,000 years ago, ay naging bago. Kumbaga yung old Bible na sinasabi ay naging bata. Nagkaroon tayo ng pagkaunawa. Dahil ito'y naging bago. Merong tayong tinatawag na refreshing. At sa verse 20, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. So nakita nyo, and he shall, referring to future tense. So ang ating title ay refreshing is to restore. Isasauli yung dating kalagayan kung ano ang mga apostol sa panahon way back 2,000 years ago. At ang magsasauli, sabi rito sa verse 20, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God had spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So, when we say restitution of all things, ito ay to restore back kung anong kalagayan sa mga holy apostles ng ating Panginoon ay papanumbalik sa panahon na maybe this is the time. Dahil dito nangyari lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid. At alam natin na ang Biblia ay naging bata siya, at kung titingnan natin sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6, sabi niya, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the heart of the fathers to the children, sa second coming naman, and the heart of the children to their fathers. So, tayo ang anak ng ating mga apostolic fathers. Kailangan
may sauli ang ating mga puso. So, ibig sabihin, it must be restored. Parang sa isang mag-aaral, kapag kayo'y kumuha ng doctoral degree, at tapos hindi nyo natapos yon at tumagal ng ilang taon, at ang kailangan nyo ay you have to enroll again a refreshing course para ang iyong kaisipan ay ma-refresh kung ano ang dati. So, ganyan ang nangyari sa ating panahon. Amen. It was Elijah to restore all things. Mababasa natin sa Matthew chapter 17 verse 1 hanggang sa 11, dahil it was the Lord Jesus Christ na isinama niya si James, John, and Peter doon sa bundok ng Mount Transfiguration para iyatap ang ating Panginoong Hesus. At doon sa bundok na yon, at habang sila'y nakarating, ang countenance ng ating Panginoon ay naiba. Nagliwanag ang kanyang countenance. At nakita nila ang kausap ng ating Panginoon ay si Moses at saka si Elijah. Kaya si Peter ang isang nag-suggest, sabi niya, Lord, maganda na nandito tayo, gagawa tayo ng 3 tabernakulo. Isa kay Moses, isa kay Elias, isa sa inyo. So, si Peter hindi niya alam ang kanyang sinasalita, kaya habang siya'y nagsasalita, ang ulap ay tinagpan sila at meron silang narinig na boses at ang sabi, "This is my beloved son, hear ye him." So yung hear ye him, ito yung tinatawag na adoption in Mount Transfiguration. At nung nawala yung ulap, ang kanilang nakita na lamang ay ang ating Panginoong Jesucristo. At nung sila'y bumababa doon sa bundok, nagtanong ang mga disciples. Nagtanong. Sabi ni Pedro, Lord, sabi ng mga eskriba, yung mga matatalino, mga writers, mga pare, na bago dumating ang Kristo ay si Elias munang darating. Sabi ng ating Panginoon, katotohanan, sabi niya na si Elias ay darating, pero to restore all things. Truly, sabi niya, Elias shall first come, referring in our day, future. Nabanggit ko ngayon dahil kilala ko ang Elias na dumating at siya'y pumanaw na. At dinugtong niya, and Elias is come already. At kung ano ay nakasulat sa kanya ay siyang kanyang ginawa. So naalaman ng mga disciples ng ating Panginoon is referring to John the Baptist. Dahil meron tayong first coming, meron tayong second coming of Christ. First coming of Christ sa Malakay chapter 3 verse 1 ay isang mensahero ang paparito muna bago dumating ang ating Panginoon. So it's referring to John the Baptist. At ngayon naman, para to restore all things, the Elijah in Malakay chapter 4 verse 5 and 6 ay nahati sa dalawa. Before the great and terrible day of the Lord, si John the Baptist, inamatay siya. But it's not a terrible day. Pero sa ating panahon, mga kapatid,
ang ating future na ating nilalakbayan in this chaos condition of the earth ay mapapadpad tayo sa isang dakilang kapigatian. Mababasa natin sa Matthew chapter 24 verse 21. A great tribulation that hindi pa nangyari since there was a creation. Isang malaki, dakilang kahirapan. At tayo ay tumutuntong pabulusog doon, mga kapatid. We are at the brim of this great tribulation. Pero salamat at merong tayong na-restore na salita ng Diyos, at kung sino man ang tatanggap nito ay hindi nila mararanasan ang tinatawag na Great Tribulation. Magkakaroon ng paggagaw, pagsalubong natin doon sa alapap ng corporal body ng ating Panginoon. At ang biyaya nating tinatamasa ngayon, mga kapatid, ito'y mawawala sa mga hentil, dadalhin sa Israel, at doon mga ngaral si Moses tsaka si Elijah para sa 144,000, 12 tribes, every tribe. So 12 times 12 times 12,000 is 144,000, mga kapatid. Amen. So tayo'y napakabiyaya ang ating panahon, at bagamat masyadong madilim ang kinalalagyan natin, sabi ni Zechariah, tingnan natin. Zechariah chapter 14 verse 7, sabi niya, nakita ni Zechariah ang ating panahon. But it shall be one day which shall be known to the Lord, isang araw na ang kalaman ng ating Panginoon, not day nor night. Isang panahon na hindi mo matukoy na ito'y liwanag o dilim. So, ito yung tinatawag na takip silim, nagagaw ng liwanag at kadiliman. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang liwanag kasi sa Biblia means yung katotohanan, salita ng katotohanan. At ang kadiliman ay salita ng hindi katotohanan, sa kaaway. The forces of darkness is Satan, and the forces of light ay ang ating Panginoon. So, ito'y masyadong takip-silim. Bakit takip-silim? Ang mga tao hindi nila matukoy kung nasaan ang liwanag o dilim. Dahil sa dami ng marelihiyon, sabi nila, sabi ng isa, kami ang katotohanan. Sabi nung pangalawa, wag yan, kami ang katotohanan. So there are thousands of religious denomination. Magkakaiba, isang Biblia ang kanilang binabasa, pero magkakaiba ang kanilang mga kaunawaan. So dahil dito, ang mga tao sila'y nalilito kung nasan ba ang katotohanan. Pero ito'y nagpatuloy. But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass. Alam mo niyo, mga kapatid, nandito tayo sa pinakamadilim na panahon. The most deceptive age ng kinabibilangan natin, mga pero ito rin yung pinaka-ginintuang panahon para sa nakakakilala ng liwanag ng katotohanan. Sabi, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Amen. Purihin nating Panginoon. Bakit mo nasabing liwanag, Pastor? The Lord Jesus Christ has descent from heaven. Itong panahon natin, mababasa natin sa
1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Sabi dito, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord." Sabi rito, for the Lord himself. So, ibig sabihin, tumpak ang sinabi ng Acts chapter 3, sabi, sa verse 21, sabi rito, verse 20, "And he shall send," sa ating panahon, "he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you." Si Kristo mismo ay bababa galing sa langit, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things which God hath spoken. Restitution of all things, it was Elijah of Malachi chapter 4 verse 5 and 6. Yung he shall turn the hearts of the children back to the apostolic faith. Amen. So balik tayo sa 1 Thessalonians. "For the Lord himself shall descend from heaven." Ito na yung he shall send Jesus Christ. Amen. Pero kung titingnan natin sa Revelation chapter 1 verse 20, it was that angel, it was the Lord Jesus Christ, in his right hand merong 7 bituin. At yung 7 bituin na yon ay ang 7 mensahero ng 7 iglesia ng kapanahunan. Amen. At yung 7 mensahero, mga kapatid, ang siyang nagbigay po kay isang propeta na dumating ang Kristo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan through this messenger of the age, the Laodicean Church age. At anong ginawa niya? Ginampanan niya ang Malachi chapter 4 verse 5 and 6 to restore all things, to restore our hearts back to our apostolic fathers. And he's also the 7th messenger or the 7th angel. Anong ginawa niya para ihayag ang misteryo ng Diyos? Ibig sabihin, i-refresh niya kung anong meron noong panahon ng ating mga unang mga apostol. Sina Pablo, ang unang apostol o unang mensahero sa Ephesians Church age. Amen. At ang misteryong ito ay naihayag sa ating panahon. In 1963, February 8, merong mystery clouds in the western portion of the United States, Arizona desert. At yung mystery clouds na yon, ang kanyang taas ay 26 miles. At ang kanyang lawak ay 30 miles ang kanyang diameter. It was a mystery cloud dahil at the height of 26 miles ay wala ng ulap na makikita. At kapag i-turn mo into the right part, makikita mo ang mukha ng ating Panginoon Jesucristo. And from that February 8 of 1963, dumating
Mark 8 of the same year, kinotap ang isang tao named William Marion Branham ng 7 anghel. Yung anghel na yon, yung pampito, sabi niya, ay it's very bright among the others. And naintindihan niya na it's now time para buksan ang 7 tatak na pinaselyuhan ng ating Panginoon sa panahon pa ni Daniel. Panahon ni John the Beloved sa Patmos Vision. Nabuksan nga, it was the Lord Jesus Christ, the Lamb, the bloody Lamb na nabuksan, pero it was all mystery. Naisulat siya sa tinatawag na yung unang selyo, isang kabayong puti at merong nakasakay, meron siyang bow pero walang bala. And yung pangalawang selyo nung nabuksan, it was a red horse rider, pero it was a mystery. Pero nabuksan sa ating panahon. Kaya in Revelation chapter 10 verse 1, sabi, "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head. And his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire." So it was the Lord Jesus Christ. So mababasa nyo sa Revelation chapter 1. And he had in his hand a little book open. Nakita nyo, ang libro ay nakabukas. And that was the book that was closed at the throne of God nung nakita ni John the Beloved na ito'y nasilyuhan at kailangan ito'y mabuksan. Kaya nagnangis si John the Beloved, at kapag walang nagbukas sa aklat na yon, lahat tayo ay mapapahamak. Pero one of the elders said, "John, huwag na ka nang magnangis. Meron isang nagtagumpay para magbukas sa selyo ng libro." At sinabi, it was the Lion of the tribe of Judah. At nung tiningnan ni John the Beloved, it was a bloody lamb. At siyang kumuha ng libro. Pero nakita na natin dito, mga kapatid, it was already open. Pero it was a mystery. So verse 2, chapter 10, Revelation 10 verse 2, "And he had in his hand a little book open. And he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice as when a lion roared. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices." Nung siya'y sumigaw, 7 kulog ang umalingaw-ngaw. It was a message. Pag sinabing kulog, ito'y mensahe. So nabasa natin dun sa 1 Thessalonians, "The Lord shall descend from heaven, having a shout." So yung shout, it was a message. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write. Isusulat na sana ni John the Beloved, pero nung sabi, "And I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things
which the seven thunders uttered, and write them not. Amen. Verse 5, And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer. Pagdating sa verse 7, ito na siya, no? But in the days of the voice of the seventh angel, yung pangpitong mensahero, and that was William Marion Branham. I-search nyo sa internet, mga kapatid, kung sino siya, his history. And I believe it very much that he is the seventh angel, the messenger of the Laodicean church age. Ito ang nangyari. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. So siyang pangpitong anghel, pero nasa kamay siya ng anghel, which is the Lord Jesus Christ, in Revelation chapter 1, verse 20. At doon sa bloody lamb na kumuha ng libro, siya rin ang nagbukas. Mababasa natin sa Revelation chapter 6 yung pagbukas ng 7 tatag, pero it was all mystery. Even the 7 thunders, it was a mystery sealed up. Pero pagdating sa verse 7 ni Revelation chapter 10, verse 7, when the seventh angel, when he shall begin to sound, paunang mensahe, the mystery of God should be finished. Ibig sabihin, ang misteryo ng Diyos ay hindi na nakakubli, so it was refreshed unto us. Restitution of all things ay sa ating panahon nagaganap. Pinangunahan ni Elijah, the prophet, in Malachi chapter 4, verse 5 and 6, and mga lucent mysteries, siya naman ang tinumpeta ng ikapitong anghel ng Revelation chapter 10, verse 7. At yung mensahe niya ay makikita rin natin sa 1 Thessalonians chapter 4, yung ating binasa, mga kapatid. For the Lord himself shall descend from heaven, parating ang ating Panginoong Jesus, at dumating na nga with a shout. Isang mensahe. Ang mensahe is a refreshing course. Ang mensahe ay ang pagbubukas ng misteryo ng Diyos. Amen. It was a teaching rain. At para sa lahat ng gustong tumanggap, nasa denomination ka man, kung anong relihiyon ang kinabibilangan mo, kung iyong tanggapin, so it's praise the Lord. Dahil ang ating Panginoon nagtatag ng kanyang iglesia, it was an supernatural church. Sa ibang katawagan, invincible armies of the living God. A mystical body ang tinatag niyang kanyang katawan, which is the church. Amen. At nakita natin sa ating binasa ang tatlong bagay na yung una, a shout, message. Ang iyong napapakinggan ay ang mensaheng napapanahon, mga kapatid. Hindi ito galing sa kung anong mga denomination o anumang Bible school na itinatag ng mga tao,
kundi it is a fresh manna coming from the throne of God. Amen. Ang inyong naririnig sa akin, mga kapatid, ay hindi galing sa sarili kong kaunawaan, kundi galing ito sa ating Panginoong Jesucristo. Ang binibigkas ko sa inyo, mga kapatid, ay ang mensahe ng pangpitong anghel na si Kristong gumamit sa pangpitong anghel. Dahil nung sumigaw ang pangpitong anghel, the message had been spoken. Ang itinaas ng kapatid na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kalwalhatian. Dahil way back in 1933, nung siya nagbabautismo, dumating yung apoy at nangusap ang apoy nung siya nagbabautismo sa what river is dati na in America, at nagsabi, as John the Baptist forerun the first coming of Christ, you will forerun a message in His second coming. At sa Revelation chapter 10 verse 1 to 6, ito yung trinumpeta ng mensahero ng Revelation chapter 10 verse 7. Kaya pagdating sa 8, and John the Beloved is a type of the bride of Christ in these last days. And the voice, sabi sa verse 8, which I heard from heaven, spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. 9, and I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So verse 10, and I took the little book out of the angel's hand, and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And now, what is the message? The message is the coming of the Lord. The same in Matthew chapter 25 verse 6, ito yung parable of the 10 virgins. It was at midnight, yung 10 dalagang birhen, 5 were foolish, 5 were wise. Yung foolish virgin, meron silang lampara, pero walang langis. Pero ang wise virgin, meron silang ilawan at meron pa silang reserve oil. And the oil in the Bible represents the Holy Spirit. Yung oil reserve ay nandito sa ating mga puso. Ano ang kanyang sigaw? And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Who is the bridegroom? Is the Lamb. The Word of God in its fullness, the Logos. Amen. Sabi, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Amen. So there was a cry, or ito yung tinatawag na midnight cry, the message. Ito yung ibabalik tayo sa ating dating kalagayan, mga kapatid. Amen. At as the voice said unto this person, William Marion Branham,
As John the Baptist forerun the first coming of Christ, you will forerun a message in His second coming. And the message is the coming of the Lord. Puri nating Panginoon. Last time I think I have we have taken about the coming of the Son of Man. Dahil in Luke chapter 17 verse 30, etong kondisyon, no? Sa verse 26 muna, 17 verse 26. And it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, sila'y kumakain, sila'y umiinom, they drank, they married wives, kung kani-kanino nagkikipag-asawa, they were given in marriage, divorce then marriage, divorce, marriage, or nangangaliwa, halil na sa ating panahon na yan, mga kapatid, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Verse 28, likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. Kompleto ang ating panahon. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Verse 30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Amen. Kaya ang pagpapahayag ng anak ng tao ay kapareho sa pagpapahayag dun sa Revelation chapter 10 verse 11. Sa 10, and I took the little book out of the angel's hand. Yung mensahe ng Revelation chapter 10 verse 7 na binuksan ang libro, ang misteryo ng Diyos na naka-open na ngayon, ay kinain naman ni John the Beloved, which is a type of the end time day bride of Jesus Christ. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey, and as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Ang mensahe yung napapakinggan, mga kapatid, matamis pakinggan, pero para ipamuhay nyo, it would be bitter. Punong-puno ng mga trials. Biro mo, kung ikaw ay chismoso, aalisin ito. It takes mahirap. Sabi ng isang kanta, awit, gusto kong maging banal pero hindi ko kaya. To become a holy man, to become a spirit-filled man, to become a son of God, when you are there in darkness, mahirap sa mga taong ayaw. Pero if you accept our Lord Jesus Christ to be your Lord and Savior, siyang magmamaneho sa atin, sa inyo. So, kayang itong gawin ng ating Panginoon para sa bawat buhay nyo, mga kapatid. Kaya yung mga kumain nito, di ba sabi ng ating Panginoong siya nabubuhay pa sa Luke chapter 16, babasa nyo dun sa verse 50 onward or backward. Maliban na kanin yung aking laman at inumin ng aking dugo ay walang buhay na mananalaytay sa inyo. Hindi naintindihan ng kanyang mga disciples kaya iniwan siya, pero hindi naman niya pinaliwanag, mga kapatid.
So, ang ibig lang sabihin ng ating Panginoon, maliban na tanggapin ninyo ang aking mga salita at ito'y ipamuhay ninyo, ay hindi kayo walang buhay na mananalaytay sa inyo. So, yung open book, which is the coming of the Lord, at pagkakinain mo, ang fullness of the Christ-like body ay mapapasayo, mga kapatid. Ikaw ang siyang magliliwanag sa evening. You will become evening light. Liwanag sa ating gabi. Ang buwan ay tipot larawan ng asawa ng araw. At ang buwan ay walang sariling liwanag kundi nagmumula sa araw. Kung ang araw ay ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang katawan, kabiyak ay ang nobya o ang iglesia, sa huling kapanahonan na madilim na panahong ito, kinain natin yung mensahe, at ang mensahe is the coming of the Lord, at tayo ang representante ng ating Panginoong Jesucristo na ipahayag kung sino ang anak ng tao. Ibig sabihin, ang ating mga karakter, ang ating pananalita, lahat kung ano ang ating ginagawa ay walang kaiba doon sa nagbigay sa atin ng buhay, which is the Lord Jesus Christ. Kaya sa John chapter 14 verse 20, at that day, sabi niya, ang panahong ito, ye shall know that my Father in me, I in you, tumutukoy sa iglesia, and you and me. Ito yung panahon na hindi katanggap-tanggap ng mga reliyon, na si Kristo, sabi ko nga kanina, doon sa sharing namin, si Kristo, nagmomotor, nagro-rolling store, nandun si Kristo, tatanggapin kaya ng mga kaparian, mga matatalinong tao? Sabi sa Matthew 27, nung siya'y dakpin ng ating Panginoon Kristo, ang anak ng tao ay dadakpin na ay masasagdal siya sa mga masasamang tao, sa mga makasalanan. Dadagpin siya ng mga makasalanan. At sinong dumagit sa kanya? The high priest, kasama mga kaparian, mga religious leaders, mga scribes, elders sa Israel, elders, scribes, mga high priest, kasama yan mga reliyon. Sabi ng Biblia, dinakip siya ng mga makasalanan. Di ba nangyayari ulit sa ating panahon, mga kapatid? Hindi katanggap-tanggap ang liwanag sa panggabing liwanag dahil ang mga reliyon ay nag-expect ng isang miracles. Bawat reliyon ay naghihintay ng paggagaw. Pero sino agawin, mga kapatid? Si Kristo ay ang salita ng Diyos. Kung ang salita ng Diyos ay kinain mo at naipamuhay mo, wala tayong ginawa kundi ang kinakain nyo ngayon ay spiritual food, pagkain na inyong mga kaluluwa. Ang pinalulusog nyo ngayon ay ang inyong mga kaluluwa. Men shall not live by bread alone, but by every word proceeding out of the mouth of God. And the voice of the archangel ay nasa fivefold ministry ngayon. Ephesians 4 verse 11 to 13. Dito magaganap ang kasagdalan. Yung fivefold ministry ginagamit apostles, prophets, teachers, evangelists, pastors. Magkakaibang kanilang mga
opisina, pero sila'y magkakalagip-lagip to perfect the church of the living God. Kapag lahat na ay nasa kasagdalan, fullness of the Gentiles, ay hindi na natin kailangan yung fivefold. Dahil lahat from the greatest to the least ay isang Kristong nananahan sa ating mga puso before the rapture comes, ito'y magkakaroon ng paggagaw. Ang biyaya ay sasara ng ating Panginoon sa atin, katulad ng sinabi ko kanina, ibabalik doon sa Israel. Amen. At di ba tayo nagagalag, mga kapatid, na nangyayari ang lahat na ito sa ating kapanahonan, and it must be spiritually discerned. Amen. Tama ang ating binasa. Panahon ng refreshing. After refreshing, then you go into test, trials. Para kang isang ginto na idinarang sa apoy para maalis yung mga small from ang lakad mo patungo sa inyong destination. Ang ating destinasyon, buhay na walang hanggan. So ayaw nyo ba yan, mga kapatid? Nakinig lang kayo, naniwala, magkakaroon kayo ng buhay, kasi buhay ng Diyos, kasi buhay ni Kristo nung nandito sa ibabaw ng lupa. Amen. Puri ng Diyos, at sa lahat ng mga may karamdaman ay we shall pray. Dahil ang pandemic na ito ay sadyang hindi natin nakikita anybody. We are not exempted all of this. Pero in my heart, I can embrace it till death. No one can separate us from this love of God that is given. Hanggat meron akong ministeryo, I could say, hindi ako dadanas. Darating man ang karamdaman, just para lalong patatagin ang ating pananampalataya. Amen. O kamatayan man, don't fear death. Ang katakutan natin, ang pumupuksa ng ating katawan, pati ang ating kaluluwa, ay kayang ibuling doon sa dagat-dagatang apoy. And that is the Lord. Ang iyong napapakinggan ngayon, mga kapatid, ay ang mensahe, biyaya ng Diyos para sa inyong kaligtasan. At ang mensahe ito, pag umupo ang Diyos sa white throne judgment, the same message shall be the basis of judgment. Kung ito'y napakinggan nyo at naipamuhay ko rin ng Diyos, your reward is eternal life, the life of God. Pero kapag tinanggihan nyo naman, mga kapatid, in that white throne judgment, the same basic principles, what you have done when you have heard the message, ibubulit din kayo sa dagat-dagatang apoy. Oh, hallelujah. Mahabang nawa ating Panginoon sa ating kalagitnaan. I can pray habang kayo'y nagbubulay-bulay. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang iyong mga anak, sila'y masukid na nakikinig sa iyong abang lingkod. Lord, ito'y joy na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso na magpagamit sa iyo, Panginoon, bilang instrumento. At narito ang aking mga kapatid, dating makasalanan, Panginoon, o makasalanan man, ay kaya mong baguhin ang kanilang mga buhay. Panginoon, ang aking hangarin, ilayo mo silang lahat sa mga karamdaman dito sa pandemic na ito. Oh God, hallelujah. Lord, magparamdam ka sa kanilang mga napakinggang mga salita,
buhayin mo sa kanilang mga puso. At kapag ikaw ay tinanggap, Panginoon, linisin mo, Panginoon. You have the power to cleanse all saints. Accept His word, and the word is Jesus Christ, the coming of the Lord. It is a life, saints. I pray, O God, basbasan mo at pagpalain sa lahat ng mga nakikinig. I pray it by the power of your name, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.